Sabi mga kababayan ni Pantaleon, Congressman Pantaleon Alvarez ng BG, Davao pala. Sorry na, di ba niya Mr. Maravillas, yung Davao, may sisterhood sa isang lungsod ng China. Yung Davao po, nung panahon ni Inday. But anyway, sabi po ni Pantaleon Alvarez, ang solusyon daw mga kababayan para mawala yung tensyon, mapababa yung tensyon sa West Philippine Sea, kailangan yung ating Pangulong Bongbong Marcos gawin yung tinatawag niyang ultimate sacrifice. Mag-resign na daw yung ating mag-resign na daw mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos at i-turn over na niya ang reign ng ating gobyerno, pamamahala kay Inday. Ito ngayon mga kababayan yung sabi ni Pantaleon Alvarez, Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez, known to be a close ally of former President Rodrigo Duterte, has advised President Marcos to make the ultimate sacrifice by turning over the reins of the country to Vice President Sara Duterte. Yan po yung balita ng Manila Bulletin. At lahat ng mga major dailies po, pinatulan yung advice ni Pantaleon. Sabi dito sa Inquirer, Alvarez to Marcos, stop escalating WPS tension or yield presidency. If Jesus Anya himself made sacrifice for the people, maybe it is President Marcos turn to the same by voluntarily resigning from his position and turn over the functions of the presidency to Vice President Sara Duterte. Yan ang solusyon po ni Alvarez. Resign, give way to Sara Duterte to de-escalate WPS tension. So, madaling sabi mga kababayan, pinalalabas ni Alvarez na ang nagpalala ng tensyon mga kababayan sa West Philippine Sea, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, which is exactly the propaganda line ni Xi Jinping. Ganon mga kababayan. So, lumalabas dito sa mga ginagawa ng kampo mga kababayan ni Maudigs, kinokompirma nila that they are agents of Xi Jinping and they are not working for the interest of the Filipino people, mga kababayan, kundi sila ay nagtatrabaho base sa kumpas mga kababayan ng China at doon sila sa interes ng China, not of the Filipino people. Yan ang lumalabas mga kababayan dito sa mga naging pahayag ni Alvarez. Di niya Mr. Maravillas yung dapat na gawin. Siguro dapat nang ituloy ng mga congressmen, mga kababayan, yung una nilang iniisip na pag-aralan yung mga naunang statement po ni Alvarez at saka ni Maudigs na gusto nilang ihiwala yung Mindanao. Kung pwede silang masampaan ng kasong sedition o rebellion at saka pwedeng maging base para i-expel as member of Congress itong si Alvarez. Di ba yung una yung lumitaw na mga balita? Kasi yun ang gusto nilang mangyari nang mag-rally sila doon sa Davao last December. Kasi tumitindi po yung panggugulo nitong tropa ng Venta Kingdom. Nagmamadali sila, mga kababayan. Gusto nang iupo si Inday at na malamang ang kumpas galing sa Beijing. Kasi yun mismo mga kababayan, yung linya ng propaganda at gustong mangyari ni Xi Jinping. Kasi ang gusto nila ang gusto ni Xi Jinping, mga kababayan, ang nakaupo, barkada nila, puppet nila mga kababayan, para kung ano yung gusto nilang gawin dito sa West Philippine Sea, kamkamin na nila at gawin na nilang province. Ultimately, gawing province na lang yung ating bansa
walang kukontra sa mga opisyal ng ating gobyerno kasi province na nila. Yun mismo, mga kababayan, ng strategy ng China is to invade the country without firing a single shot. Sun Tzu Art of War, mga kababayan, ginagamit sa atin ngayon. Talaga niya, Mr. Maravillas, naglabasa na yung mga hodas ngayong Huwebes Santo. Lantara na po yung mga hodas dito sa ating bansa. O ito yung sinasabi rito. Former Speaker and incumbent Davao del Norte, Representative Pantaleon Alvarez, on Wednesday urged President Ferdinand Marcos Jr. to reflect and meditate this Holy Week and voluntarily give his position to Vice President Sara Duterte. So, pag ibinigay, i-relinquish yung posisyon, mga kababayan, kay Inday, ano yung mangyayari? Buwelo na yung China, tahimik. So, titigil na sa bullying. Yun ang gustong palabasin, mga kababayan, ni Pantaleon Alvarez. Hindi na ibobuli yung ating mga sundalo. Kasi buwelo na yung China. Kung ano yung gagawin nila, gusto nilang gawin sa West Philippine Sea, kanila na ang mangyayari yan. Yung buong West Philippine Sea, kanila na. At malamang, mawalan na tayo ng bansa. Bakit niya, Mr. Maravillas? Ang maririnig po ninyo dito, lahat na Chinese, pati yung leader natin, magsasalita na po Chinese. Pinapractice na nga po ni Inday. Gusto ninyo po na marinig yung message ni Inday? Yeah. Pinablish po ng Impact Leadership, is this the job of the Vice President and Secretary of the Department of Education? Ito yung message ni Inday, September 26, 2022. Happy National Day to the People's Republic of China. Watch Sara Duterte delivers her speech in Mandarin for the 73rd founding anniversary of the People's Republic of China on Monday, September 26. Pinablis ito ng Impact Leadership para suplakin, mga kababayan, si Pulong Duterte. Kasi sinabi ni Pulong Duterte the other day na hindi trabaho ni Inday ang magpalabas ng anumang mensahe sa issue ng West Philippine Sea, sa bullying ng China. Kasi yan na niya, trabaho yan ng mga taga-DFA, ng forces, ng chief architect ng foreign policy, referring to President Bongbong Marcos. Hindi man niya yan trabaho ng Vice Presidente. Kasi kini-question, di ba, ng Akbayan President na si Rafaela David kung bakit si Inday napakatahimik sa issue ng West Philippine Sea. Ano niya yung puso ni Inday, made in China? So yon, biglang nag-react, mga kababayan, si Pulong. O ngayon, pinablish ng Impact Leadership kung ito ba niya ay trabaho ba ito ng Vice Presidente. So ito yung mensahe ni Inday, mga kababayan sa China. Pag si Inday ang iluklok na presidente ng Pilipinas, malamang Chinese na po ang maririnig nating pananalita sa SONA. Ito po, pakinggan ninyo po, mga kababayan. Yung audio lang po. Pasensya na po pala, no? Ang ingay sa paligid kasi yung ingay ng pagbagsak ng ulan. Biglang bumagsak yung malakas na ulan po dito sa amin. Kaya maugong po. So, pakinggan ninyo, mga kababayan, si Inday. Malamang ito na ang maririnig ninyo. Hindi na po Filipino or English. 高兴及吉祥双苦国家主席习近平双苦驻菲律宾大使王锡良和20中国公民致意大力庆祝中华人民共和国成立73周年。June 20,
中国人国庆快乐 Happy National Day to the People's Republic of China. 谢谢大家. Ayos pa? Ayan ang maririnig po ninyo. Ganun na yung magiging suna pag nakinig tayo kay Pantaleon Alvarez kung gagawin ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang tinawag ni Pantaleon na ultimate sacrifice. Sino man na niya, Mr. Maravillas, na gunggo na presidente, ang gagawin yung ganong panukala ng isang alam na natin kung saang bansa naglilingkod. Nandito siya, nagsisweldo si Pantaleon Alvarez as member ng Congress. Pero interest po yata ng China ang kanyang sinusulong tulad ng kanyang mga katropa diyan sa Penta Kingdom. Matindihan niya talaga, Mr. Maravillas, ang brainwashing ng mga Chinese. Matindi po at malamang hindi lang brainwashing ang nangyari. May daloy pa po. Diba? Yun ang ginagawa po ng China sa buong mundo. Nagre-recruit sila ng mga agents. Then they are infiltrating mga kababayan, government officials. It happens in Canada, it happens in Australia. Mismong mga politicians po, ini-sponsoran doon para yung mga nakaupo sa kanilang sa parlamentaryo, interest ng kanilang sponsor po yung sinusulong. At hindi malayo, mga kababayan, na it is also happening dito po sa ating bansa kasi malaki yung interest po ng China dito po sa atin. Ito yung sabi ni Alvarez dito. I will advise the President to reflect and meditate this Holy Week. If Jesus Christ Anya himself made sacrifice for the people, maybe it is his turn to do the same by voluntarily resigning from his position and turn over the functions of the presidency to the duly elected Vice President in the person of VP Sara Duterte. Seryoso po sila, paulit-ulit nilang isinusulong, ipinapanawagan yung pagre-resign ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Inulit nila yung ginawa nilang panawagan, mga kababayan, doon sa Liwasang Bonifacio, yung prayer rally para kay Pacquiao. Gusto na ngang sumugod po sa Palasyo Malacanang para hindi na makauwi galing sa Germany at Czech Republic yung ating Pangulo. At nandun si Inday. Nakisali si Inday po doon. Although hindi siya umakyat sa stage, pero malinaw na nandun siya, mga kababayan. Ang ibig sabihin, approve niya. Di ba? Hindi man po, mga kababayan, nakaipo ng maraming tao. Ang intensyon sana nun, mga kababayan, ni Pacquiao at ni Maudigs, maglunsad, mga kababayan, ng panibagong people power. Ang nandun po, kilikili power man lang po nila. Wala man maniwala sa kanilang mga mamamayang Filipino other than yung mga dati nilang supporters at yung mga members po ni Pacquiao. So nabigo sila, mga kababayan, sa kanilang maitim na plano kasi wala man support. Walang support galing sa publiko, walang support sa PNP, walang support sa armed forces na critical, at saka sa mga religious groups na critical, mga kababayan, sa paglunsad ng isang people power. Kasi nakikita naman ng ating mga mamamayang Filipino kung gaano kaganda ng leadership ng ating Pangulong Bongbong Marcos na napakasipag po sa pagsasaayos ng ating bansa, abang sila kitang-kita ng mga mamamayang Filipino, lalo na itong si Alvarez, kung kung sino ang kanilang pinaglilingkuran at panggugulo lang sa ating bansa ang kanilang ginagawa na malamang back up, mga kababayan, ng Beijing. So sabi dito ng mga kababayan ni Alvarez, Marcos should stop making decisions in actions that will further escalate the tensions between the Philippines and China. Yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, binabaliktad ninyo. Ang nag-i-escalate po ng tension, hindi yung ating gobyerno. Ang nag-i-escalate ng tension po, ang China.
Sila yung pumunta dito sa ating territory. Sila yung nanggugulo. Sila yung nananakit. Yung ating armed forces, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, naninindigan lang po sa dapat tamang ginagawa to protect our territory. So, ang gagawa pala ng mga actions to protect our territory, sa inyo pong pananaw, yun ang nagpapa-escalate, nagpapataas ng tensyon. Yun mismo ang propaganda ni Xi Jinping. Tama ba? Binabaliktad nila tayo. Ang gusto nilang mangyari, wag lang tayong papalag. Wag tayong iimik. Matulog lang tayo rito tulad ng ginawa ni Maudigs habang nananakop sila dito sa ating teritoryo. Yan ang gusto ninyong mangyari. Wag kami, siguro Mr. Maravillas, dapat si Alvarez yung mag-resign. Tama po, kasi alangan man nagsisweldo tayo sa kanya bilang congressman mga kababayan, drawing salaries from the taxes of the Filipino people, tapos interest ni Xi Jinping, yung kanyang pinaglilingkuran, di doon na siya sa Beijing, doon siya mag-congressman, sumama na siya sa partido ni Xi Jinping, wag dito sa ating bansa. So sabi niya rito mga kababayan, realistically speaking niya, we cannot compete with China in terms of military strength. We have allies in the defense treaty with the US, but are we 100% sure they will come to our defense? I don't think so. Sabi po ng dating speaker. So yan linya mga kababayan ng propaganda ng mga pro-China na they're putting doubts to the mutual defense treaty ng ating bansa with America na pinalalabas nila. Hindi man tayo sasakluluan ng Amerika. O di, kung yun ang paniwala ninyo, sabihin ninyo kay Xi Jinping, subukan nilang gumamit ng live bullet at may madisgrasya sa ating mga kasundaluhan sa West Philippine Sea. The fact na bullying lang po ang ginagawa nila, water cannon, alam nila yung resolve ng Amerika to defend our country. Takot sila. Kasi kung hindi sila takot, narumisbak hindi lang yung Amerika, kundi ang buong mundo against China, di ginawa na sana nila. Kaya ang ginagawa nila mga kababayan, gumagamit sila ng propaganda. Propaganda po ng pananakot. Fear-mongering, mga kababayan. Divide and conquer. Nililito yung ating mga mamamayang Filipino. At nilalagyan nila ng duda yung Mutual Defense Treaty tulad ng linya ng propaganda po ni Alvarez. Huwag kami pantalyon. Alvarez also called on the Marcos administration to instead focus its attention on addressing the primary societal issues of the country, such as alleviating poverty. We are even having problems with the rising and recurring illegal drugs issue and hunger, and yet we are so preoccupied with the ruckus in WPS. Our present government is not setting its sights straight. Yan mismo ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos with Martin Romualdez. Kaya nga nag-iikot si Martin Romualdez para tumulong sa distribution ng mga pagkain ng mga sakos-sakong bigas sa ating mga mamamayan. Hindi mo nagkikita, ikasama mo sa Congress. And right now, dumagdag yung production ng ating palay at corn. Ito mismo. Philippine records increase rice production despite El Nino, says NIA chief. Napakalinaw mga kababayan. Yung sa droga, 2 years pa lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung patron nga ninyo si Maudigs, ang sabi niya 3 to 6 months, matatapos niya yung droga. Natapos yung term niya. Hanggang ngayon, may problema sa droga. At dyan sa Davao, ibinalik yung war on drugs na maraming patay. 7 na yung namamatay dyan sa war on drugs ni Baste. Pagkatapos, pag kinaso kayo ng ICC, ituturo ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Isisisi ninyo sa iba. Yan ang problema sa inyo eh. Pero sabi ni Alvarez, but Alvarez clarified that not an inch of the country's territory should be surrendered. How can we expect to fight or even retaliate if our families are hungry with no food on their plate, no jobs in income to provide for their basic needs? We cannot.
Sabi po ni Alvarez, ang tanong, ano yung tulong ninyong ginawa? Ang problema po, sumusweldo kayo sa gobyerno, imbis tumulong, nanggugulo pa kayo, yung mismong patron ninyo, 6 years nananilbihan sa ating bansa, hindi man natupad yung kanyang mga pinangako, yung lahat pong lahat ng laman ng kanyang plataforma ni gobyerno noong 2016, wala man po natupad. Di ba pinakita ko na sa inyo? Huwag kami pantalyon. Gusto lang ninyong makabalik sa posisyon. Kasi malabo sa 2028 na manalo si Inday. Kaya gusto na ninyong iupo ngayon. Pero niya Mr. Maravillas, basag na basag yung sinabi ni Baste na hindi trabaho ni Inday na mag-react dito sa WPS. Ang tanong mga kababayan, trabaho ba ni Inday na sumaklolo kay Pacquiao? At napakarami siyang statements na wala man po na kinalaman sa trabaho niya as DepEd Secretary, pero nagpalabas siya ng statement. Pero dito sa issue ng West Philippine Sea, talagang ayaw niya. Dati, pag may nangyari sa mga sundalo, lalo doon sa Mindanao, punta agad siya. Pero doon sa mga members ng Philippine Navy na nagka-injury sa pambubumba ng water cannon ng China, wala siya doon. Iniman siya pumunta, nandun si Browner. You see? General Romeo Browner, Chief of Staff, Armed Forces, visits Navy personnel injured in latest China water cannon attack. Siya lang yung nandun. So sabi niya, we will continue holding RORE, rotation resupply missions, because BRP Sierra Madre is considered a commissioned Philippine Navy ship. The people manning it are soldiers of the Armed Forces of the Philippines. Kahilig ni Inday na pumunta doon sa mga sundalo na limbawa na sugatan, namatay. Yung sa Mindanao po, may na mga namatay doon na sundalo. Nandun agad po si Inday. Pero dito po, wala man lang po nakitang kaluluwa ni Inday, mga kababayan. Tapos sa kung ano-ano mga issue po, automatic, gawa siya ng video. Wala man kinalaman sa kanyang trabaho as DepEd Secretary. Ayan po. Sabi ng isang netizen, si Roentgen, mga isyo na may pahayag si Sara Duterte, Rosso, Ukrainian na war, Palestinian genocide, ICC probe versus Duterte, contempt order versus Lorraine Badoy and Eric Celis, arrest order versus Apollo Kibuloy, SMNI franchise revocation, holidays, board exam results. Walang statement sa Chinese aggression. Tapos sasabihin ni Pulong, hindi trabaho ni Inday ang issue sa West Philippine Sea. Yung issue sa Russia, ang layo-layo noon, yung Palestinian genocide, mas na pabor pa siya sa mga Palestino kaysa sa mga taga-Israel. Talagang hindi siya ibibless yan. Sabi sa Word of God, yung nagbi-bless ng Israel, we be blessed. At pag nandun ka sa sa side ng mga nagka-cursed, lumalaban sa Israel, you will also be cursed. Ganon mga kababayan. Nasa Palestinian side pala itong si Inday. You are on the wrong side of history. Pag ganon. Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.